sa bawat isa sa atin sa pagkatampong ito. Misa na po tayong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos na ito pinadalhin ating beloved Lord and preacher, Brother Eboy Merly. Amen. God bless you, ating may co-preacher, beloved Brother Ber. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga mahal sa hapong ito. Sa ating mga kapatiran na pinagpala sa hapong ito, sa webcast viewers po natin, na naabot po ng ating pong banal na gawain. Tayo manalangin, dakila mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Kami po ay minsan ng paimuli ay dumudulog po sa inyo ng biyaya. Humingi po kayo ng habag, kapatawaran, saan mo po kayo nasumpungan sa amin na gawa, hindi karapat-dapat sa iyo. Sa hapong ito, manapay noong pagpalain mo po, manapay yung banal salita. Gana sa akin lamang ay wala po akong kaalaman, ikaw ang magbibigay ng karunungan. Patuloy mo po, O Diyos, buksan ang mga puso at isipan ng aming mga makapatiran, lalo na po sa aming mga baguhan na kapiling po namin, maging sa mga tahanan, may mataglay na karamdaman. O Diyos, sa unat panalangin po ng iyong propeta at minamahal, ginagalang, na Pastor Evangelist Wildes Rada Almeida and beloved children. Pagpalain mo po man ang Panginoon hapong ito yung salita. Ano man nagbibigay, pag-aalinlangan, doubt, sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa pangalan ni Jesus, doubt in the name of Jesus, out in Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. We got the highest praise. Honor our thanksgiving to our great God, Savior, Jesus Christ. We give double honor, respect to our darling, the beloved noble pastor, Evangelist Wildes Rada Almeida, in time prophet to our loving God, and the beloved children, and all family ng ating mga pastor. At ganoon din po, mga minamahal, we got double honor, respect our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanya maginuang turo at aral na hindi natin makalilimutan. Welcome po, mga inmahal, ang ating po mga baguhan po natin, nakapiling po natin ngayon sa hapong ito, sa ating banal na gawain. Kayo po, mga inmahal, ay patuloy po na makinig para lubos ang pananampalataya nyo. Meron din po sa ating mga beloved co-preacher, sa lahat po ng mga pinagpalang mga mananampalataya sa hapong ito. Praise God. Mga inmahal, tayo po ba'y pinagpala? Amen. Tunay, mga mahal. Hindi po sa literal lang tayo masaya na pinagpala sa pinansyal. Pangalawa lang po yan eh. Ang tunay na Kristiyano natutuwa, nagagalak, na siya po'y malakas magpuri sa Diyos. Ano? Malakas sumigaw ng praise the Lord. Kaya, mga mahal, kapag nadyan, nagsama-sama na po ang mga Kristiyano na nagsamba, doon na naman malutas sa mga problema, mga kahirapan, hindi magtagumpay ang kaaway, dahil kapag tinaas na yung kamay, nanginginig na po sa takot ng diablo. Amen? Tayo po, yung church, mga mahal, na tinuruan na lagi mag-praise the Lord. Tinuruan lagi tayo, mga mahal, na magpuri sa Diyos. Magpakabanal. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 14. Ang sabi ng Biblia, ang hindi banal, hindi makarating sa Diyos. Bagamat tayo, mga mahal, ay hindi tayo perfecto. Wala pang matuwid. Kaya nga po narito ang Word of God eh. Narito ang salita naman ng Panginoon na inyo pong pinapakinggan parati. 12 verse 14. Ayan po, pakibasa. Hebrews chapter 12 verse 14. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Dito po sa mga Hebreo, Kapitulo 12, talatang 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagkakabanal, na kung wala ito sino man, ay di makakakita sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Sa pagkakataong ito, simpleng talata, pero hinahanap ng mahal na Panginoon yung kabanalan. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Importante po dito yung sinasabi na pagpapakabanal, na kung wala daw ito ay sino may hindi
makakakita sa Panginoon. Hindi mo pwede makita na mukhaan ng Diyos dahil di ay banal. Kaya sinisikap natin na tayo ay makapagpuri sa Diyos. Sinusunod natin, maging mahal, ang kapayapaan, lahat ng bagay, maging sa paningin ng mga tao, ay maging karapat-dapat ang ating ginagawa. Sabagkat, sabi ng Biblia, sa John 14:27, iniwan ko kayo na isang bagay. Ano ba yung iniwan ng ating mahal na Panginoong isang bagay? Yung kapayapaan. Kung ganun pala, bakit po may kaguluhan? Bakit may mga tao na nawawala po sa peace of mind? Walang kagalakan, walang kontento. Hindi kontento sila sa buhay. Dahil sabi ng Biblia, ang tunay na kapayapaan na iniwan ng mahal ng Panginoon, ikaw ay isang ganap o isang Kristiyano na minarapat ng Diyos at pinagiging banal. John 14:27. Kaya po. From the book of John, chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag maglumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Praise God. Maging mahal, ang sanglibutan, may kapayapaan lang sila kapag kasama nila yung makaibigan ba? Ano ba yung tunay na sinasabi ng banal na kasulatan na iniwan ang ating mahal na Panginoong kapayapaan na ibinigay ko sa inyo, hindi gaya na ibinigay sa sanglibutan, na ibinigay sa inyo at huwag maglimahanan ang inyong puso ay matakot man. Huwag ka matakot kung ikaw, maging mahal, ay may karamdaman. Hindi ka matakot, narito ka na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabagkat, ang takot, maging mahal, ito po ay nagdudulot, maging mahal, ng kawalan ng pananampalataya. Dito ay ating ipinaglalaban ang tunay na pananampalataya na ibinigay sa atin ang ating mahal na Panginoon. Tatalakayin po natin, pakiplas, sa hapong ito, always find the will of God. Yung palaging hanapin ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, lagi ang bili ng ating malapainong kapayapaan, always find the will of God. Palagi nating bigyan ng panahon ang ating sarili na makapaglingkod sa Diyos. Iniwan niyo po ang inyong trabaho, inyong tahanan, sa buong maghapong ito para tayo makapagsamba sa mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang gawa, sabi ng Biblia. Nilalang kay Kristo para daw sa mawabuting gawa. Ayon po yan, mga mahal, sa Ephesians chapter 2, verse 10. Kindly po. Ephesians chapter 2, verse 10, mga mahal, ito ang sinasaad ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. Pakibasa. From the book of Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Hallelujah. Sa mga taga-Episo, ang kabanata ay 2, ang talata ay 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y ating lakaran. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon sa araw na ito. Napakaliwanag po ng banal na kasulatan sapagkat tayo po ay kaniyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga mahal, mabuting gawa, sabi ng banal na kasulatan, inihanda ng ating mahal na Panginoon. Kasabihan nga, hanggat ikaw ay buhay, gumawa ka ng mabuti. Yung ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos.
mga minamahal ko. Sapagkat tayo'y nilalang ng mahal ng Panginoon, hindi para tayo gumawa ng masama. Bakit may mga tao, mga mahal, na gumagawa ng masama? Dahil hindi nila, mga mahal, binibigyan sa kanilang puso ng panahon na paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Dahil tayo ay galing dyan nung araw. Nung araw, grabe yung pride ba natin? May sarili tayong doktrina, may sarili tayong sinusunod. Pero nung tayo ay tawagin ang ating mahal na Panginoon, dati ang ugali natin nung araw, mga mahal, mapanglait tayo sa ating kapwa. Wala tayo, mga minmahal ko, kumbaga, ang ating mga salita na lumalabas sa ating bibig. Hindi ka puri-puri, hindi ka nais-nais. Kaya ang sabi ng mga sulatan, tayo nilalang ng ating mahal na Panginoon upang tayo gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ito ay sa ating pananampalataya, may mga buhay na mga patotoo na naranasan natin sa ating buhay ngayon. Na nung panahong yun, hindi lumalabas sa ating mga salita na ako'y binago ng Diyos. Praise God, hindi lumalabas sa ating salita, ako'y nananalangin sa mahal ng Panginoon. Lumalabas lang sa atin, ako'y nagdarasal. Pero sa kabila ng pagdarasal mo, nadun muli yung kasalanan mo. Nadun uli, mahal, yung mga bagay na mga paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, tayo'y kanyang mga gawa nilalang inihanda ng ating mahal na Panginoon upang sa nating lakaran ang salita ng Diyos, mga iman, ay magbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat sasampalataya at maniniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ba na nandito? Ano ba yung karanasan natin? Ano yung naging buhay natin kumpara noon at ngayon? Mga minamahal, tingnan po natin, ang buhay natin ngayon, natuto tayo, mga minamahal, na magpuri ng mahaba. Natuto tayo mag-ayuno para sa ating mga minamahal makababayan. At nakita natin, mga minamahal, na habang tayo gumagawa, yung makapagdala ka ng bunga, ng mga baguhan sa gawain ng Diyos. Napakahalaga niyan. Kaya nga po, mga minamahal, may layunin ang ating mahal na Panginoon kung bakit sa ating panahon, sa bawat gawain po natin, saan man dako, lumalaki ang bahay-sambahan dahil magliligtas ang Diyos ng maraming mananampalataya ng mga kaluluwa. Panahon na po yan. Ginawa, mga mahal, tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon sa mabuting bagay, mabuting gawa. Kaya huwag mong hayaan, mga mahal na kapatid, sa ating mahal na Panginoon na wala kang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Gumawa tayo hanggat malakas tayo. Sabi nga, ang buhay maiksi lang. Ang buhay natin kunti lang, mga minamahal. Pero kung tayo ay narito, tayo naglilingkod sa Panginoon, nag-aakay tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Mas binibigyan po natin ng importansya ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, makita mo yung tao na sila po ay maglingkod sa Diyos, dinala sa ating gawain. Mga minamahal, ngayon, nakita mong tumataas ng kamay, umiiyak sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi naman ng sulatan sa Hebrew chapter 12 verse 1, kaya kayo man ay nakukupkop, sabi ng Biblia, ng makapal na mga bilang na mga saksi. Ano po yung nakukupkop na mga kahirapan, na mga pagsubok sa buhay bilang tao o mananampalataya? Huwag daw nating itabi na walang liwag ang bawat pasan na pagkakasalang pumipigil sa atin upang hindi natin takbuhin yung pagtitiis o gawin ang mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, ang sabi po ng Hebrew chapter 12, verse 1. Kaya po, tuloy po natin. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Dito po sa mga Hebreo, Kapitulo 12, talatang 1. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Amen. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin
ay ating takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Mahaba ang panahon na nagtiis ang ating magulang sa mahal na Panginoon para sa gawain. Kahit inusig siya, hindi tumigil. Patuloy gumagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. At kung ating pong mabalikan, noong 1980s, ilan lang po, mga mahal, ang mga kapatiran po natin. Dahil sabi naman ng pastor, huwag kayong tumigil na magpatotoo. Ipahayag nyo ang dakilang kabutihan na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Lahat na nagpagal, bagamat nakukupkup ng makapal, na mga bilang, na mga pagsubok, ang ilan mga mananampalataya, hindi sila sumuko. Ipinagsigawan ang kabutihan ng Diyos. Bagamat may pumipigil sa atin, sabi ng Biblia, takbuhin nating mainam ang takbuhin iniharap ng Diyos, inilagay sa ating harapan. Dahil habang ginagawa mo yan, tagumpay ka. Ikaw ang pagpapalain ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Nung tayo ay wala sa Jesus Miracle Crusade, hindi ganito kapayapa ng ating isipan. Nabubuhay tayo sa panahong yon, pero walang direksyon ang buhay natin. Kaya mga mahal, kung noon nag-give up ka, dahil sa pagsubok, nasaan ka kaya ngayon? Kaya yung mga kapatiran natin, kahit mga minmahal, malayo ang pagsamba natin, nagawa natin, mga minmahal, na dumalo sa gawain ng Diyos. Dahil wala tayong maibibigay na maigaganti sa kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon, kundi siya ating purihin, mga minmahal. Ang bawat pasan ay ating pasanin, ang pagtitiis ay takbuhin natin, inilagay sa harap ng ating mahal na Panginoon, sa harapan natin. Dahil ikaw, kaibigan ko, mga kapatid natin sa mahal na Panginoon, yung napapagod ka sa gawain ng Diyos, hindi yan nakalilimutan ng mahal na Panginoon. Nagbibigay ka, tumutulong ka, sumusuporta ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Walang sukat ikaganti ang Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain. Lahat ng mga kapatiran po natin na nung araw, hindi mo paniwalaan na sila'y makaangat. Sabi ng mga kapitbahay, samba na samba kayo dyan, ganyan naman yung buhay nyo. Pero anong katuwiran ng kapatiran natin? Patuloy kami sa samba, ang Diyos namin totoo at magpapala. Kung tingnan mo, ultin mo nga pamasahe, wala. Tapos sabihin mo, nagpala. Pero mga mahal, ngayon tingnan mo, bawat isa sa atin, yung hindi natin nabibili nung araw, ngayon, binibigay na ng mahal na Panginoon. Sabi ng man of God, bago dumating ang Diyos, pagpalain niya ang kanyang mga hinirang. Pagpalain na lahat ng mga anak ng Diyos. Ngayon, nararamdaman natin. So, ibig sabihin, hindi tayo tinawag sa walang bagay. Tinawag tayo upang tayo ay gumawa ng mabuti. Upang tayo, mga mahal, ay makapagtanim at tayo ang aani ng mga blessing, ng mga pagpapala. Mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapatiran. Na kung ating titingnan yung sarili natin, kahit ordinary sasakyan o bisikleta, hindi ka makabili sa hirap. Pero sabi naman ng God, magtapat kayo, magbigay kayo, tumulong kayo, pagpalain kayo. Lahat ba ng tumalima? Lahat ba ng sumunod? Ngayon, natupad ang sinabi ng Biblia, pinagpala ng mahal na Panginoon. Bagamat nakukup tayo nung araw, makapal na pag-uusik, nagtiis. Amen? Nagtiis ang mga Kristiyano. Praise God. Kaya ang sabi ng Biblia, aking ipapaalam sa inyo ay ituturo sa inyo ang daan. Yung inyo pong napapakinggan dito para sa inyo yan. Ipapaalam, ituturo sa inyo ang daan ng katuwiran at salita. Sino kami para magturo at mangaral? Mga pero ang Biblia ang nagpapatatag, nagpapalakas sa ating panampalataya habang kami nangangaral. Naramdaman mo yung pagkilos ng ating mahal na Panginoon, yung presensya ng ating mahal na Panginoon. At nung mula kagabi, hanggang ngayon, 4 na preaching ko na po. Hawaii,
New Zealand, Australia. Mga mahal ko mga kapatid, naisip natin, nasabi nga ng ating beloved na Ted Smith Almeida, mga mahal, pansinin niyo po ngayong mga beloved kuya. Di ba sabi ng ating mga pastor, magkakaroon tayo ng magawain sa bawat lugar o sa bawat bansa. Halos wala nang preacher, wala na may mangaral. Sabi ng mga pastor, kapag nangyari yan, malapit na magbalik ang mahal na Panginoon. Ngayon, malamig ka pa, sino nga asahan? At ngayon naisip ko, habang kanina nag-preach ako, 3 country. Grabe, mga mahal. Taga, Bible reader natin, negro. Puti. Doon nakita natin nag-aani na ng kaluluwa. Dahil sa paggawa ng mabuti ng mga unang mananampalataya. Yung panalangin ng ating mga pastor, hindi lang sa bansa natin pinagpala. Hindi lang sa bansa natin nakarating sa iba-ibang bansa. Maraming tao nabubuksan ang kanilang isipan. Maraming mga church nagbagsakan na dahil hindi nila nabuhay sila na walang panalangin, walang pag-aayuno. Pero nakita natin bagamat yung iba dahil ayaw nilang pasakop, ayaw nilang sumunod sa utos ng Diyos, nag-give up sila. Pero lahat ng tumalima rito, may man makita mo ang buhay na patotoo sa buhay natin. Mga mahal, kumbaga, sumisigaw tayo. May man sa ating sarili, napakabuti ng Diyos na kung wala ang gawain ito, marahil 6 feet below the ground na tayo, wala na tayo sa mundong ito. Pero ngayong buhay, malakas tayo, pinagpala ng Diyos. Ipapaalam, sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct thee. Ipapaalam sa inyo ang Word of God upang tayo ay hindi malihis ng pananampalataya paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Psalms 32 verse 8. Kayo po, pakibasa. From the book of Psalms, chapter 32, verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 32, versikulo 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Saan ka man maglakbay, mga kapatid, nakikinig po tayo lahat. Saan ka man magtungo, sabi ng Biblia, ang Diyos ang mag-guide sa iyo. Papayuhan kanya ng kanya mga lakad sa bawat lakbayin natin. Kahit may trials, kahit may pagsubok tayo, huwag mong tingnan yan, mga mahal. Tingnan natin, tayo ay tinawag na mahal ng Panginoon. Dahil mayroong layunin ang Diyos sa bawat buhay, sa bawat mananampalataya, sa bawat oras, sa bawat segundo ng orasan. Mayroong layunin ang mahal ng Panginoon sa bawat isa, sa bawat mananampalataya. Kaya, mga mahal, ipapaalam sa atin, ituturo sa atin ang daan na dapat ninyong lakaran, papayuhong kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya may mga kapatiran tayo, mga mahal, mainit naglingkod sa Diyos. Binantaan silang hold upin. Dahil sabi ng Biblia, saan ka ba magtungo kung ikay matapat, malinis yung puso, iingatan kita. Hindi ba? Maraming mga kapatiran, mga mahal, sa isang lugar, isang bangko, may empleyado tayong kapatiran, isa na hold up, mga mahal, lahat ng kasampiro ating kapatiran nung sumigaw, lahat yung hold-upper, mga mahal, nagtakbuhan, wala silang nadala. Hindi nila natuloy hold-upin dahil sa isang kapatiran natin. Dahil kung ikaw, may imposible yan eh. Tayo galing sa reliyon, galing tayo dyan, mga mahal, pero wala tayo nakita na ganyong himala na ginagawa ng Diyos nung tayo ay napunta sa Jesus Miracle Crusade. Totoo, ibig sabihin, marami man, mga tao, mga mahal, alam nila ang salita ng Diyos. Pero kulang. Wala yung pagmamahal, yung tunay na pag-ibig o pagpapahalaga o paggalang sa mahal na Panginoon.
yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa panahon ni Solomon at sa panahon manginmahal nila Peter, gusto nila damahin ni Simon yung banal na presensya ng Diyos, inalok sila ng salapi. Dahil hindi nila madama yung banal na presensya ng Diyos, inalok sila ng kayamanan. Ano ang sabi ng lingkod ng Diyos? Ang kayamanan mo ang sa magpapahamak sa iyo. So ibig sabihin dito nakita natin, baliwala ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit anong posisyon mo, kahit anong kalagayan mo, baliwala yan. Kung wala sa iyong puso si Kristo, wala mag-guide sa iyo, wala magtuturo sa iyo. Ibig sabihin, mapalad tayo. Dahil tayo, mga mayroong nag-guide, nagtuturo sa atin. At sa bawat mata ng ating paglalakbay, ang mata ng Diyos ay nakatitig upang ingatan niya ang kanyang mga hinirang na mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi, the step of the good man, the ordained by the Lord, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Siya na nasasayahan sa kaniyang lakad, pwede ka mapahamak. Pero kung lalakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw din ang makikinabang, ikaw rin ang pagpapalain. Kaya nakaka-bless yung mga kapatiran po natin. May makakilala sila, kahit hindi kapatiran, lugar sila ang madala. Ang ginagawa nila, sila, yung kanilang friend, yung kanilang loved ones, yung kanilang partner, yun ang dinala nila sa ating gawain. Amen. Kapag pinaglaban mo yung faith mo, yung panampalataya, hindi lang yung kasama mo maligtas, pati pamilya ng kasama mo na dinala sa gawain, maligtas din. At tandaan natin, isang kaluluwa, ikaw kapatid ko, na dinala mo sa iglesia ng Diyos na buhay. Sabi ng Biblia, 1,000 anghel nagpuri sa langit dahil sa isang kaluluwa na ligtas. Wala na makita po natin, ang lakad ng tao, itinatagya ng Panginoon. Kapag kinansil mo, nagmatigas ka, ito na, mapahamak ka na talaga. Mawala, madisalign yung buhay mo. Mawawala yung presensya ng Diyos. Nakita natin, habang tayo nagsishare ng Word of God, mamigay kayo ng leaflets sa panahon natin ngayon. Kahit sino makilala nyo. Praise God. Kaya minsan ako, maging mahal sa sasakyan ko. Pag lumabas kami, kahit sino, makausap po, lagi kong binibigay leaflets. Minsan nilalagay na lang basta sa bulsa. Praise God. Pero isang araw, nung nabasa nila, mangin mahal, yung nakalagay doon, kinuntak nila, saan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ay nag-agaw buhay na ilabuan sila. Doon nung dumalo sila, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya itinatag ng mahal na Panginoon na sabi nga, ang buhay natin, huwag natin sayangin sa mundong ito. Magtrabaho tayo, maganda yan. Masagana. Pero kung magtrabaho ka, maghanap buhay ka, kasama mo ang malapay siya ang kasusyo mo, pinagpala kang tao. Ikaw ang isa sa pinakamapalad. Hindi mo pinagkait ang para sa Diyos. Ginawa mo ang para sa mahal na Panginoon. Mapalad ka. Sabi ng Psalms 37 verse 33. Kaya hindi po. At Jeremiah chapter 10 verse 23. Pakisunod ang dalawang verse para hindi tayo masyadong... From the book of Psalms, chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Hallelujah. Sa mga awit, ang kabanata 37, ang talanta ay 23. Ang lakad ng tao ay ikinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kaniyang lakad. Tagumpay ba? Ang lakad ng tao na kasama niyang manapay nung tagumpay siya, wala kang katakutan. Sabi ng Biblia, wala kang pangangambahan. Direct by the Lord and the left hand and His way. Ang Diyos kasama mo.
Kaya, mga mahal, maikukumpara natin yung buhay natin noon at buhay natin ngayon. Tayo lahat ay nanggaling dyan sa mga makasalanang gawain. Tayo lahat ay nanggaling dyan sa sarili nating katwiran. Pero sa panahon na tayo nagkaroon ng problema, sa panahon nagkaroon tayo ng karamdaman, nasaan po? Pero ngayon, mga mahal, ang lahat ng mga bagay ng ating mga pagtalima sa mahal ng Panginoon, nagbunga at tayo ngayon ay mayroong kapayapaan. Tiwasay ang iyong isipan. Gagaya ka na isang bata na natutulog. Paggising, mga mahal, wala siyang problema. Amen? Kaya, mga mahal, masarap na maglingkod sa Diyos. Nakupkup ka man ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay. Tandaan mo, may Diyos na nakatingin sa iyo. Umaalalay sa lahat ng oras ng ating pangangailangan. Kahit hindi sa panahon na tayo nagsamba, nadiyan ka sa iyong tahanan, lumuhod ka, kung minsan may dumarating na mga problema sa buhay natin. Ang Diyos natin, totoo, lumuhod ka, nakikita yan ang mahal ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Jeremiah chapter 10, verse 23. The finding the will of God, God's plan is important in our life. Mahalaga yung plano ng Diyos sa buhay natin. Ito'y binibigyan mo ng daan. Pero kung pinapangunahan mo siya, mas gusto mo yung sarili mo. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, kinansil mo, ito, pwede ka mapahamak. Sabi po ng Jeremiah chapter 10, verse 23. From the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. Yes. It is Hallelujah. not in man that walketh to direct his steps. Yes, Lord God. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitulo 10, talatang 23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Mga mahal, palakpakan natin mahal ang Panginoon. Sino ba nagdala sa inyo rito? Bagamat ang kaibigan nyo na unang kapatiran natin, ay yung mga loved ones, dinala kayo rito. Hindi ka naman dadalhin kung hindi ka pagpapalain. Dahil kaya ka sinabing dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade dahil naranasan niya sa buhay na nagbago siya. Kaya sabi roon, mga mahal, God's plan is important in our life. Mayroong plano ang Diyos na maganda sa buhay mo ngayon. Kung para minsan iniisip mo, hindi ka pa pinagpapala. Totoo ba yung sinabi nung nagsasalita? Totoo ba ang sinabi mga iba nung nagpipreach? Para sa walang panampalataya, hindi totoo. Pero habang nadyan ka sa iyong inuupuan, marami kang question, marami kang tinatanong, mga minamahal. Darating ang panahon, mga minamahal, tatayo ka sa pulpito. Totoo nga, totoo, nangyarit naganap sa ating buhay. Kayo ba na nagpapatotoo dito? Binayaran ba kayo? Sinabihan ba kayo na ganito ang sabihin nyo? Ganito ang ipatotoo nyo? Sinabi at yan ay nangyari sa ating buhay, sa ating puso. Ang grabing kagalakan, mga minamahal, na hindi natin nakita sa relihiyon nating pinanggalingan. Kaya sinong hihiwalay? Sinong hindi maglingkod sa mahal ng Panginoong Jesucristo? Samantala sa inyo, ang Panginoon talastas niya ang lakad ng tao. Nakikita niya ang bawat bagay, ang sarili, hindi para sa taong lumalakad ng matuwid ang kaniyang mga hakbang. May plano, may magandang bagay. Sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, delight thyself. Magpakaligaya ka, huwag malungkot. Lahat ng mga nagagalak maglingkod na Diyos, magsabi ng praise the Lord. Kita naman natin habang tayo nagpupuri sa Diyos. Salamat, mahal ng Panginoon. Amen. Yung kagalakan. Hindi kayo pupunta dito kung hindi tayo pinagpala. At alam ko, yung mga baguhan, kaya kayo nagbalik-balik dito. Dahil nararamdaman nyo sa isang pagsamba ninyo, sa isang pagdalo nyo, nadama nyo, mga mahal, ang kaligayahan. Nadama nyo ang kapayapaan ng inyong isipan na hindi natin nakita sa ating relihiyon. Praise God. Magpakaligaya tayo sa Panginoon. Bibigyan ka niya
ng nasa na iyong puso. Ano ang nasa na iyong puso? Gusto ko pong gumaling. Mangyayari yan sa buhay mo. Gusto ko na pong malutas ang problema ko. Yung baguhan natin, kapatiran, ayaw yung kanyang anak, walang kunik sa kanya ilang taon. Nung dumalo sa ating banal na gawain, 3 years walang kunik sa kanya, dumalo sa Jesus Miracle Crusade, nagkaroon, tumawag agad sa kanya. Yan yung bunga ng panalangin. Sinong hindi maglingkod sa Diyos? Commit thy way, ilagak mo ang iyong lakad sa Diyos. Huwag sa tao. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and shall bring it to pass. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyarihin ang lahat ng mga bagay. Imposible. Kung minsan may paalaala sa atin na dumarating, may pagsubok na parang inisip natin, Mahal na Panginoon, akala ko ba kapag naglingkod sa iyo, puro blessing na, puro pagpapala na? Yung pagsubok na yan, sabi ng ating binasa sa Hebreo, yan yung nakukup-kup tayo para sinusubok kung talaga magpapatuloy ka na maglingkod sa mahal na Panginoon. Praise God. Hindi lamang puro pagpapalang yan. Yan ay alam ng Diyos na ibibigay niya in His time. Say amen. Ipagkakaloob niya ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa. Kaya sabi ng banal na sulatan, ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Maghintay kang may pagtitiis. Tiisin natin lahat ng mga bagay. Psalms 37 verse 7, maging mahal, raise in the Lord. The wait, the patiently for Him. Tayo ay ginawa ng Diyos. Binigyan ka na nakapahingahan ng iyong isipan na nung araw, maging mahal, umaga pa lang, hindi mo na alam ang gawin mo. Dami problema, umiiyak ka dahil hindi mo na kaya ang problema, ang kahirapan. Pero ngayon umiiyak tayo dahil sa pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Psalms 37 verse 7. Ganyan po. From the book of Psalms, chapter 37, verse 7. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Yes, hallelujah. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Yes, amen. Huwag kang mabalisa ng Amen. dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Mga masasamang kata na pangyayari sa buhay na gawa ng tao. Na minsan ma-down ka, matakot ka, mangamba ka. Huwag kang tumiwala. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon yan eh. Yung titiwala ka sa tao. Aasa ka. Kapag may problema, lugar lumuhod, manalangin tayo. Punta tayo sa tao. Manalangin tayo sa Diyos. Ang Diyos ang bahalang gagawa niyan. Yan ang turo sa atin ng ating dearly beloved noble pastor. Kaya magpahinga ka. Nung araw wala kang kapahingahan. Kapag may problema, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero maghintay kang may pagtitiis. Sa Kaniya, huwag kang mabalisa. Dahil sa Kaniya, giginhawa ka sa Kaniyang lakad. Say amen. Iasa mo sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay, ito hindi sa atin eh. Amen. Lalo na sa ating banal na gawain, sa ating mga crusade, sa ating mga gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ito sa gawain na namumuno. Ito'y gawain ng ating Diyos. At alam naman natin, maging mahal, kapag binigay natin at nagkaisa at nagtiwala tayo sa manapay, maging bunga, tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Iba di say, praise the Lord. Kaya may man mapayapa. Pinagpalang lubos ng manapay. Kayo mga baguhan, may problema po kayo. Hindi nyo makuha yan sa isa ng pagdalo. 2, 3, patuloy kayo sumamba. Kung hindi pa kayo lubos, gumagaling. Magtiwala kayo, magpuri lang kayo, makiisa kayo, sumamba ng sumamba sa gawain ng Diyos. Gumawa ng mabuti. Mabuti yung pagsamba sa Diyos, walang masama yan. Kung iniisip ng tao, makimahal, over na yung pagsamba natin sa Diyos. Kulang pa. Ito'y ginagawa natin bilang pasalamat, kalawalhatian natin sa ating Diyos na buhay. Kaya ngayon, narito po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry sa ating bansa. Napakarami po ng mga tao dating wala pong kapayapaan, karamdaman nila, wala ng pag-asa. Pero napunta sila rito, pinagaling at pinagpahinga sila at
ang kanilang mga problema, nilutas ng Diyos, binigyan sila ng kapahingahan at kapayapaan. Tayo po'y umangwit sa mga ng Panginoon sa hapong ito. Luwalhatiin, purihin po natin ang Diyos. O kay Jesus. Aming Jesus, siya ang Diyos nating sandigan sa lahat ng mga oras, sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang mahal na Panginoon ay magpapala sa ating lahat. Sa ating mga baguhan na ngayon lang po nakadalo. Kayo po'y iniibig ng ating mahal na Panginoon. Dumako po kayo dito sa harap. Tanggapin niyo ang ating Diyos sa kapagligtas at hari ng ating buhay. Habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon, ating pinag-aralan, always find the will of God. Yung palaging hanapin ang kalooban ng Diyos para ikaw ay kanyang gabayan at pagpalain. Awitan po natin ang mahal na Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Habang inaawit po ito, mga mahal, narito po ating mga magulang. Hallelujah, glory to God. Hallelujah! Panginoon! Hallelujah! Minsan pa, habang sa harap natin ano yung mga baguhan, mga kapatiran, patuloy tayo magpuri sa Diyos. Titingnan niya ang bawat lakad mo. Yes, hindi ka maligaw. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Hinahanap. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa pagpiling ko. Hallelujah, glory to God, hallelujah! Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. At katako ang iyong sandigan.
Hallelujah, hallelujah. Kabayaan sa oras na iyong kagipitan. Ang salita mo'y di na lumabago. Glory to God. Ang Diyos sa buhay ko. Lumarin ba ang lupa? Mahawi ba ang ulan? Hallelujah. Magiging Hallelujah. dilim at alon Sa dagat. Hallelujah, hallelujah. pag-ibig ko sa aking langit na asa pa, Panginoon Jesus, nagpapalitan. Habang kayo po ay nandiyan sa harap sa ating mga baguhan, kayo ay pinagpala, iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, magsiparito kayo sa akin. Bigyan ko ng sounds. Sounds. 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nabibigitang luba. At kayo'y aking pagpapahingahin. Marahil tayo ay may relihiyon, pero kapag may problema, maraming tao nawawala ng pag-asa. Sabi nila, may Diyos ba? Nung araw, ganyan din ang katuwiran namin. Nasaan ang Diyos? Kapag may problema, may karamdaman, wala. Tumulong. Pero sabi ng mahal ng Panginoon, kung marito kayo sa akin na bibigat na luba, kayo aking pagpapahingahin. Para ikaw ay isang maging ganap, may 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una, mga mahal, ay pananampalataya. Kayo ay narito sa hapong ito, hindi ito isang reliyon, kundi ito isang relasyon. Sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti, sa Kanya'y nagsisihanap. Pangalawa po ay repentance, pagtalikod sa kasalanan. Sabi ng 17:30 ng gawa, pinalipas na ng Diyos. Tinubos na naman ng Panginoon 2,000 taon na kalilipas ang ating kasalanan. Subalit ngayon dahil sa pagkakasala, sabi ng Biblia, maliban tayo magbalik loob sa Kanya, tayo ay Kanyang patatawarin. Pagtalikod sa kasalanan ang pagsisisi. Pangatlo po, Acts 38, hindi isang pag-anim o pagsabi. Repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ang tao'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang kaligtasan, kailan ba? Now is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. At kapag nasa iyo na yon, 3, ito po yung sinabi ko kanina. Ang lakad ng tao, minsan walang direksyon, walang kapayapaan. Kapag ikay naging isang born-again Christian na pabilang sa Royal Family of God, sa Jesus Miracle Crusade, magkakaroon ka ng tamang direksyon, magkaroon ka ng kapayapaan. Taas na po yung 2 kamay. Huwag pong mahiya. Sumunod po sa panalangin. 2 kamay. Paki-assist po sila. Sabihin niyo po sa hapong ito, hallelujah. Mahal na Panginoon, ako po ay narito. Isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo.
Upo dakilat mapagpala po namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa unat dalangin ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, and beloved children. Narito po ang mga baguhan na bunga ng kanilang mga panalangin. Manang Panginoon, pagpalain mo po sila. Ito nawa pa simula na kanilang panampalataya at paglilingkod sa iyo, Manang Panginoon. Isulat ang kanilang pangalan sa iyong langit, sa buhay na walang hanggan. Ito po amin dalangin. Amen and amen. Praise God. Ibaba po ang kamay. Ang kulang na lang po sa inyo bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan nyo po magpabautismo. Praise God. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay papaliwanagan mamaya ni Beloved Brother Tuting, isa sa ating elder, tungkol po sa bautismo. Kayo po ay wag uwi na hindi pa po kayo nabautismohan. Papaliwanagan po kayo ng ating elder, Brother Tuting Gabales, about baptism. Praise God. Okay, God bless you po. Balik po sa inyong mga upuan. Kami po ay patuloy aawit para sa ating mga personal na pangailangan. Mga kapatiran dyan sa side, dito po sa loob, tayo magkaisa magpuri. Kuros, awitin po natin. Awitin ito bago tayo manalangin. Banggitin natin ang kanyang pangalan. Hanggang ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mababayaan sa oras na iyong kalipitan. Salita ko'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Maging sa gitna ng dilim, Sa dagat. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. pag-ibig mo sa akin, laging tapat at sapat, Panginoong Jesus. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. My beloved brethren, brother and sister, taas po natin ang ating mga kamay. Manalangin po tayo maging sa inyo pong Wigwas viewers, sa inyong mga tahanan, ano man po inyong mataglay na karamdaman sa inyong pamilya, sa inyong mga hanap buhay, mga minamahal, magkaisa po tayo manalangin, banggitin na inyong mga labi ang inyong mga prayer request. Hallelujah. Ubod dakilan mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito. Minsan na po, Diyos, kami dumudulog sa ito ng biyaya. Humingi po kami ng aming kahabag at kapatawaran sa panahong ito, Manang Panginoon, sa oras na ito. Ano man po ang mga karamdaman ng aming mga baguhan, mga kapatiran, Manang Panginoon, mga datihan, mga prayer request nila, sa unad na langin po ng aming minamahal at ginagalang na Manang Pastor Evangelist Waldo Estrada Almeida, kasama ng mga beloved children, mga beloved co-preacher, pagpalain mo po sa hapong ito, Manang Panginoon, tugunin ang mga panalangin, mga pangailangan ng aming mga kapatiran. Sa iyong pangalan we pray in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Praise God.
Mangin mahal, tayo po ay narito sa ating Sunday service. Ipatong niyo po yung kaliwang kamay sa parte po ng inyong karamdaman. At yung pong kanang kamay sa ulo, ikasuot niyo po yung problema. Dalawang kamay, mangin mahal, nakataas, yung may mga kahilingan sa mga Panginoon para sa inyong mga personal, mga karamdaman. Sipin niyo po ang mga pastor naglihan. Sige po, mga Panginoon, sa hapong ito, sa unat dalangin ng aming mga pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida. I-cast out. Hallelujah! Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Cancer, cast out in the name of Jesus. Diabetes, lahat in the name of Jesus. Karamdaman, panalabo ng mata, hallelujah. Anumang karamdaman yan, cancer, hallelujah, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Kantong lahat ng uri karamdaman, problem is solved. Cast out in the name of Jesus. Paggamang karuti, cast out, cast out, cast out. Malakas, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo, mangin mahal. Tayo po sa hapong ito ay nakataas sa kamay, pinakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. Revelation 19:1, we glory, we honor, unto the Lord God. Tatalon tayo may panampalataya, huwag mahina. Para ang demonyo, hindi yan maghasik ng pag-alinlangan. Hindi siya manaig sa mga anak ng Diyos. Talon, sigaw, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Say, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba this shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mapagpalang Diyos sa hapong ito. At bago po sa ating pong announcement sa lahat ng ating mga baguhan na kayo po'y nakadalo, marami po sila ngayon. Sa ating po mga